Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 951. Ang matandang doktor ay nagulat sa dami. Sir, paano kita matugunan? Alam kong ikaw ay isang mabuting tao, ngunit 30,000 ang labis. Oh, hindi talaga. Hindi naman. Kailangan kong mag-abala sa iyo upang alagaan ang tindahan ngayon. At ang pangalan ko ay Fane Woods. Si Fane chuckled at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kaibig-ibig asawa na nakatayo sa tabi niya. Aalis muna ako kasama ang aking asawa. Dagdag pa niya, sige. G. Woods. Terence Chaffray ako, tawagan mo lang akong Terry. Terence chortled. Mainit at ipinadala ang dalawa sa pasukan. Fane, alam kong sinusubukan mo tulong, ngunit ikaw ay masyadong mapagbigay, hindi ba sa palagay mo? Nang makalabas na sila, ang apothecary at pauwi na pauwi, hindi mapigilan ni Selena ngunit. Tease Fane, masyado kang mapagbigay na takutin mo ang matandang doktor. Haha, ito ay okay. Si Terry at ang kanyang pamilya ay tila hindi maayos. At malinaw naman. Hindi madaling mabuhay sa lungsod ng Swallow. Pagkatapos ng lahat, upang magkaroon ng isang bahay sa lunok, ang lungsod ay mapaghamong para sa mga ordinaryong tao at talagang mabigat ito. Si Terry ay isang mabait na tao, nagtatrabaho lamang siya upang mabawasan ang pasanin sa balikat ng kanyang anak. Panipi. Ang mga sulok ng bibig ni Fane ay mahina, ang kulot pa'y taas. Bamantong hininga. Ang mga magulang ay laging mag-alala tungkol sa kanilang mga anak. Bulong ni Fane ng emosyon. Ikaw. Tama. Hindi pa rin kami nagkulang ng pera, sa parehong oras, makakatulong kami. Tao. Bukod, sa sandaling gumawa kami ng isang pangalan para sa iyong mga kasanayan sa medikal dito, ay naniniwala na ang lahat ng mga mayayaman ay darating sa amin at sa oras na iyon ay kikitain tayo. Ibalik ang lahat ng mga pagkalugi. Ngumiti si Selena kay Fane. Tiyak na tatawagan si Fane. Isang henyo na doktor na may kanyang natitirang mga kasanayan sa medikal. At sa ganoong kasanayan, si Fane ay maaaring gumawa ng maraming pera hanggat gusto niya, maliban kung wala siyang pagnanais na gawin mo ito. Hindi nagtagal bumalik ang mag-asawa sa kanilang bahay. Sa oras na ito, dumating si Caleb. Sa kanyang tahanan pati na rin, ngunit may isang malubhang nosebleed. Sa una, naisip ni Caleb na sa tulong mula sa kapayapaan, ang pagkuha ng Selena ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakuha ng mga bruises sa kanyang mukha sa dulo, hindi man lang siya nakuha upang hawakan ang isang solong strand ng buhok ni Selena. Huwag alalahanin ang mga bruises, ngayon. Sa wakas siya ay makakapagpahinga sa kanyang kama sa isang marangyang bilya na binili niya para sa kanyang sarili. Nag-aalala siyang may sakit sa susunod na mangyayari. Alam niya ang kanyang pangalawa. Napakahusay ng karakter ni Uncle. Siya ay isang 3-star na hari ng digmaan. Paano siya tanggapin ang katotohanan na siya ay binugbog ng masama at naputol ang kanyang daliri? Tiyak na hindi niya hahayaan ang bagay na iyon. Ang kanyang pangalawang tiyuhin Hunter. Si Moray may isang maliit na katanyagan. Kaibigan siya ng maraming mga hari ng digmaan na mas malakas kaysa sa kanya. Ang huling oras na nakilala niya ang kanyang tiyuhin. Sa likuran, umiinom siya ng isang 5-star na hari ng digmaan. Paano kung siya ang pangalawang tiyuhin ay nagdala ng ilang mga piling tao na mandirigma kung saan nakatira sina Fane at Selena at pinatay ang dalawang kagandahan Selena at Lana, kung gayon hindi niya magagawang tikman ang dalawang kagandahan na hindi makatarungan si Caleb na siya ay binugbog 2 beses, ngunit hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na hawakan ang mga babaeng iyon ng isang beses. Hindi. Kailangan kong hanapin ang aking pangalawang tiyuhin bukas. Ngunit magpahinga ako ng kaunti. Ngayon, bumagsak si Caleb sa kanyang sarili pagkatapos mag-isip tungkol sa bagay na ito. Tapos siya kinuha ang ilang mga pangpawala ng sakit upang mapagan ang kanyang sakit upang siya ay makapagpahinga at gumaling ng mas mabilis. Marahil, ito ay dahil siya ay nabigo ng 2 beses sa isang hilera at siya ay walang pinag-aralan. Bukod dito, alam niya ng mabuti sa kanyang puso na batay sa pag-uugali ng Young Master Chapman, tiyak na hindi niya hahayaan ang bagay na ito. Pagkatapos lahat, ang pamilyang Chapman ay isang kilalang pamilya at may kaunting mga piling tao. Mga mandirigma. Sa oras na ito, si Hunter at 5 iba pang mga hari ng digmaan ay umiinom at nakikipag-chat sa isang hotel bar. Ang 5 hari ng digmaan, bilang karagdagan sa 2 hari. Sa digmaan na kasama niya sa araw na iyon, mayroong 3 iba pang mga hari ng digmaan.
4 na bituin na hari ng digmaan at isang 5-star na hari ng digmaan. Sir Moore? Ano? Nangyari sa iyong kamay? Ang isa sa mga hari ng digmaan ay napansin ang nawawala ni Hunter. Daliri at nagtanong sa sorpresa. Nakilala ko ang isang babaeng manlalaban, at hindi ko alam kung siya ay may 5 star o 4 na bituin na katapangan ng labanan. Malakas siya, at kaya ko hindi siya talunin. Galit na humadlang si Hunter, kasama ang kanyang mga kamao at ngipin na parehong nakadikit. Mahigpit. Kabanata 952. F***ing kidding mo ba ako? Sir Moore? Hindi siya ang kalaban niya. Isang 4. Ang Star King of War ay may isang nagulat na hitsura na nakaplaster sa kanyang mukha. Marami ang mga piling mandirigma dito sa lunok ng lungsod, ngunit si Sir Moore ay hindi isang pangkaraniwan na kahit sino ay maaaring talunin lamang. Ano pa, ang ibang partido ay isang babae. Paano ito magiging? Sumasang-ayon si Hunter. Hindi ko inaasahan iyon. Ang iba pang partido ay magiging malakas ito. Sa ibang araw, pinapahiya nila ang aking pamangkin, pinipilit siyang lumuhad sa ilalim ng mainit na araw sa mahabang panahon. Sila. Talunin din siya at ang kanyang mga bodyguard din. Kaya nagpunta ako sa pag-asa na tulungan ang aking pamangkin out, ngunit seryoso kung hindi inaasahan na ang babaeng iyon ay malakas at ito upang talunin ako sa huli. Matapos marinig ang bagong piraso ng impormasyon na ito, 3. Ang mga hari ng digmaan ay nagpalitan ng sulyap upang may parating ang ilang mga mensahe sa pagitan nila. Hindi sila bobo, alam nila at naintindihan ang Hunter at ang kanyang ang mga karakter ng pamangkin sa loob sa labas. Sa makatuwid natural na alam nila kung sino ang may kasalanan. Matapos suriin ang sitwasyon, ipinapalagay ng 3 na ang pamangkin ay marahil ay magtungo sa mga takong para sa kagandahan ng iba pang partido at nais na pagmamay-ari niya. Nahumantong sa naturang insidente. Bukod dito, si Hunter ay napaka-proteksyon sa kanya. Pamangkin. Alam ng lahat iyon. Lamang na ang pag-iisip ng pagkuha ni Hunter. Natalo at ang isang daliri na tinadtad ay hindi tumawid sa kanilang isipan. Si Hunter ay talagang napunta sa kanila para sa tulong sa oras na ito. Sir Moore? Ikaw lang ang nag-iisa. Isa na nakipaglaban sa ibang partido, kaya natural na alam mo kung gaano kabuti ang kanilang kapangyarihan ng labanan ay. Ang 5 star na hari ng digmaan ay nag-chime sa isang retorika. Tanong. Nagbigay siya ng isang malabong ngiti. Sa palagay ko ang babae ay dapat na par sa isang 4 na bituin na hari ng digmaan. Ngunit hindi mahalaga kung siya maihahambing sa isang 4 na bituin o isang 5 bituin, kung lahat tayo ay sumali sa mga puwersa at salakayin sila. Sama-sama, hindi ito dapat maging anumang problema. Tumango si Hunter at itinaas ang kanyang braso na may isang baso ng beer sa kanyang kamay. Mahal kong mga kapatid, tulad ng alam mo, ako, Hunter Moore, bihirang magtanong ng mga pabor sa iba. Ngunit sa oras na ito, seryosong nakakaapekto ito sa aking pagmamalaki at kaakuhan bilang isang hari ng digmaan. Kaya dapat bigyan mo ako ng isang kamay. Huwag mag-alala. Kami ay mga kapatid at kami ay nakipaglaban ng magkasama sa larangan ng digmaan. Kaya, tutulungan ka namin. Para sa kapakanan ng reputasyon at imahe, ang 5. Ang Star King of War ay medyo napilitang tumango ang kanyang ulo at sumang-ayon kay Hunters. Pabor. Dahil ang isang 5 star na hari ng digmaan ay nangako na maghayganti kay Hunter, ang isa pa 2 4 na bituin na hari ng digmaan ang natural na nakatali sa kanilang dila ngunit nagpatuloy sa ngiti at tumango upang ipakita ang kasunduan. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ni Hunter ay totoo, siya bihirang humingi ng pabor sa iba. Para sa isang mapagmataas na hari ng digmaan upang buksan ang kanyang bibig at humingi ng tulong, hindi ito madali. Sa lalong madaling panahon bumaba ang grupo. Mag-asawa ng beers. Sige. Ituturing ko ang lahat sa isang gabi ng karaoke. Gayon din, ako. Ipinadala ang aking mga kalalakihan sa scout kung saan nakatira ang ibang partido. Bukas sa 9 na oras. Matalim, magtitipon kami sa Dragon Phoenix Skyscraper, pagkatapos ay pumunta sa kanilang bahay at tapusin ang mga ito. Bumaril si Hunter mula sa kanyang upuan at sumigaw sa kanya. Lungs out, kasama ang kanyang kamao na mahigpit na clenched. Oo. Tumayo ang lahat ng mga hari ng digmaan. At sumigaw kay Hunter. Nagtataglay sila ng isang malakas na aura na wala ng iba ay maaaring maglabas. Kinaumagahan, nagising si Caleb at natagpuan iyon. Medyo nakabawi ang sakit at sugat. Agad na siya nagdala ng ilang mga bodyguard at sumakay sa bahay ng kanyang pangalawang tiyuhin. Di nagtagal, siya dumating sa kanyang pangalawang tiyuhin ng Villa.
Mr. Wallace, nasa loob ba ang aking tiyuhin? Caleb. Mabilis na lumapit kay Mr. Wallace na ang butler ng Hunters Residence at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin na may ngiti sa kanya. Mukha. Lumabas na siya, iniisip ko ang tungkol sa 10 o 20 minuto na ang nakakaraan. Sa palagay ko ay lumabas siya kasama ang ilang mga hari ng digmaan sa isang lugar na hindi ako masyadong sigurado. O tama, kahapon ay nakilala niya ang mga hari ng digmaan at nagkaroon ng iilan. Sama-sama ang inumin. Dagdag pa ni G. Wallace habang naalala niya. O she asterisk T. Sinumpa ni Caleb. At sinampal ang kanyang mga hita pagkatapos marinig ang balita. Nagising siya ng kaunti mamaya. Kaysa sa dati kaninang umaga, dapat na dahil sa kanyang mga pinsala. Hindi niya inaasahan ang kanyang tiyuhin na kumilos ng napakabilis kaya humingi siya ng tulong mula sa iba pang mga hari ng digmaan at nagpunta diretso upang hanapin sina Fane at Selena. Una niyang naisip na maaari siyang magpahinga Bita't lumapit kaninang umaga upang ipaalam kay Hunter na nasaktan ni Fane ang pamilyang Chaffman, at marahil maaari silang maghintay ng matyaga para sa mga Chaffmans upang gumawa ng isang paglipat. Kapag nag-aaway ang mga pastol, ang lobo ay may isang panalong laro. Maaari silang maging lobo na nakikinabang mula sa sitwasyon. Hindi bababasa, sa ganitong paraan, siya magkakaroon ng pagkakataon na matikman ang dalawang kagandahang iyon. Pagkatapos ng lahat, kilala niya si Young, ang karakter ni Master Chaffman. Kung ang kapayapaan ay nais na patayin ang mga kababaihan, siya gusto bang magkaroon ng masayang gabi sa kanila bago patayin ang mga ito? Sa kabilang banda, ayon sa pag-uugali ng kanyang pangalawang tiyuhin, hindi niya alintana ang kasiyahan. Gabi o niloloko, dumiretso sila para sa iba pang mga partido. Ulo, pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao na naisip na sila ay matuwid at makatarungan. Imposibleng gawin nila ang gayong maruming gawa. Sa makatuwid, kung ang pangalawa, tiyuhin at ang mga hari ng digmaan ay upang mapugutan ang ibang partido, kung gayon gagawin niya. Mawalan ng pagkakataon na. Kabanata 953. Damat, huli na ako. Ilang minuto huli na. Pinakawalan ni Caleb ang isang natalo na buntong hininga. At siya ay hindi nagsalita. Batang Master Quentin, ano ang ibig mong sabihin? Sa huli ka na. Naguguluhan si G. Wallace sa pagsasalita ni Caleb, hindi nauunawaan ang ibig sabihin ni Caleb. Wala itong kinalaman sa iyo. Caleb cast G. Wallace isang glare at blurted. Matapos ang huling pantig ng kanyang bumagsak ang salita, sumakay si Caleb sa kanyang sasakyan at handa nang magmaneho papunta kay Fane Residence upang masaksihan ang mga nahulog na katawan ng ibang partido. Sa oras na ito ang kanyang pangalawa. Hindi nag-iisa si Uncle, nagdala siya ng maraming hari ng digmaan sa kanya. Ito. Ang mga pinagsamang puwersa ay walang iba kundi ang napakagandang kakilakilabot at nakakatakot. Sa makatuwid, kumbinsido si Caleb na ngayon ay ang huling araw ng ibang partido. Sa mundong ito, isang kabuuan ng 6 na hari ng digmaan ang natipon sa harap ng tirahan ni Fane. Ilang minuto ang nakakaraan. Hindi ba bago ang lugar na ito? At ang mga vilya na ito rin. Isa sa ang mga hari ng digmaan ay lumabo habang sinusubukan na sumilip sa mga nakapaloob na vilya. Tama iyon. Ngunit hindi ko alam na mayroong isang tao na kasing lakas ng A. 4-star King of War na nakatira dito. Ang isa pang hari ng digmaan ay pinasok at nagbigay ang kanyang 2 sentimo. Ang pangkat ay tumayo sa harap ng pasukan ng tirahan ni Fane. Gayunpaman, pinigilan sila ng 2 bodyguard sa pasukan. Mga Ginoo, maaari ko bang malaman ang iyong layunin dito? Isa sa mga bodyguard humakbang pasulong at nagtanong tungkol sa mga pagkakakilanlan ng grupo. Ito. Sinundan ng mga bodyguard ang King of War Skylar Celestino sa lunok na lungsod. Sila ang kanyang mga alagad at ang bawat isa sa kanila ay may karampatang at may malakas labanan ng katapangan. Hindi namin nais na patayin ang mga inosenteng tao. Maaari mo ring lumipat sa tabi at ipasok o ibigay natin ang 3 sa amin. Isang babaeng nakasuot, isang maskara, isang lalaki at isa pang magandang babae. Ang lalaki ay tinatawag na Fane at ang magandang babae ay tinawag na Selena. Hari ng digmaan Hunter Moore. Itinaas ang kanyang ulo ng bahagya habang nag-uutos siya sa isang malamig at masidhing tinig. Kamay. Sa kanila, ang ilang mga patayong linya na nabuo sa pagitan ng mga browser ng bodyguard. Ito ay malinaw na ang pangkat na ito ng 6 ay wala rito para sa isang magiliw na bagay. Mayo. Alam ko kung ano ang layunin ng iyong pagkikita sa aming Panginoon. Isa sa tanong ng mga bodyguard. Humph. Ano ang layunin? Siyempre, bigyan ito
Sila ang kanilang nais na kamatayan. Malamig na sumingit si Hunter at nilabas ang kanyang mga saloobin. Ibigay mo sa amin ngayon. Lahat tayo dito ay mga hari ng digmaan, kayong dalawa ay. Tiyak na hindi ang aming mga kalaban at hindi namin nais na pumatay ng mga mahina. Ang kanilang buhay ay kung ano ang napunta namin. Ang bodyguard na hamarang sa kanilang daan papunta sa. Ang tirahan ay may nalilito na pagtingin. Sir, kung nais mong patayin ang tatlo sa kanila. Natatakot ako na ito ay isang imposible na gawain. O hindi bababa sa dapat mo munang talunin ang aming kapitan ng mga bodyguard. Ang kapitan ng mga bodyguard. Dalhin mo siya rito. Pagkatapos ay makikita ko kung maaari niyang talunin ang lahat sa amin. Si Hunter ay nag-aalsa. Sige, ako. Kunin mo siya. Ang isa sa kanila ay mabilis na tumakbo papunta sa lugar. Sa oras na ito, Skyler ay nasisiyahan sa kanyang tiyan na masigasig sa looban. Gayunpaman, hindi siya sanay na nakaka-relax, nakaramdam siya ng kakaibang pagkakaroon ng napakaraming libreng oras kamakailan, at sa huli. Naiinis siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang alagad ay tumakbo sa kanya, articulated. Huffingly, Master, may ilang mga tao na tumawag sa kanilang sarili na mga hari ng digmaan, sumigaw upang patayin ang Master at may bahay na kahoy at Diyosa ng digmaan. Ha! Ha! Anong biro? Skyler hollered, pagkatapos ay tumayo siya mula sa kanyang upuan, nag-crack ang kanyang mga daliri. Hayaan mo at salubungin sila. Kabanata 954. Master, may 6 sa kanila at makikilala ko ang isa sa kanila, ngunit ang isa pa. 5, wala akong ideya kung sino sila. Kung lalabas ka at labanan ang mga ito, hindi. Ito ay isang masamang ideya. Ang bodyguard ay nagsumite ng isang ngiti ng at nag-alinlangan kay Skyler. Desisyon. Alam mo ang isa sa kanila. Pagkatapos ay kilala ko ba sila? Skyler. Nakikinig ng mabuti sa kanyang alagad at nagtanong sa isang nakasimangot. Oh, ikaw. Tiyak na makilala ang taong ito. Dati siyang iyong subordinate. Ngunit siya. Tiyak na hindi ako kilala. Ang bodyguard pagkatapos ay nagpatuloy sa isang halo ng damdamin. Ito ay Sir Milestone, naaalala mo ba, hindi ba? Hindi siya. Tanging ang iyong subordinate, na-save mo na rin ang kanyang buhay bago. Siya ito, Panipi. Sa sandaling narinig ni Skyler ang pangalan, nasasabik siya at hindi siya makapaghintay. Kilalanin ng mabuting matandang kaibigan na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng paglalakad ng ilang mga hakbang, siya huminto. Bigla niyang naalala na ang ibang partido ay wala rito upang maghang out ngunit upang maghanap ng problema. Kung lalabas siya ng ganito, ang iba pang partido ay mapahiya sa harap ng iba pang mga hari ng digmaan. Matapos magbigay ng ilan. Naisip sa bagay na ito, tinanong niya muli ang kanyang alagad, ang sumigaw. Ang ulo ni Fane ay hindi siya, di ba? Si Miles ay isang maganda at mabait na tao, siya. Huwag kailanman masaktan si Fane, Selena, at Lana. Nakakatawa. Ang sumigaw ay hindi siya, ito ay isang tao na may nawawalang daliri. Marahil ang taong ito ay pinalo ni Master Woods dati, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta kay Sir Stone para sa tulong. Huminga ang bodyguard ng isang ngiti ng Tiyak na nalilito siya. Tungkol sa buong sitwasyon, pagkatapos ng lahat, siya at ang iba pang mga alagad ay narito lamang. Bilang mga bodyguard dahil sinundan nila si Master Skyler. Si Skyler ay isang marangal at kagalang-galang na tao na may mataas na posisyon sa lipunan. Siya ay isang tunay na 8-star na hari ng digmaan at ang kanyang katapangan ng labanan ay sinasabing naaayon sa ilan sa siyam Star Kings of War. Walang sino man ang maniniwala na ang gayong malakas na tao ay handang sundin si Fane at maglingkod bilang kanyang bodyguard. Ang mga alagad. Alam na si Fane ay ang personal na doktor ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, dahil si Fane ay isang doktor lamang, hindi inisip ng bodyguard iyon. Ang Master Skyler ay dapat kumilos ng masunurin patungo sa Fane. Kapag sila lamang dumating at nanirahan sa lungsod ng Swallow na isiniwalat ni Master Skyler. Ang nakagugulat na balita sa kanila na si Fane ay hindi sa lahat ng personal na doktor ng ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan, ngunit siya ang kataas-taasang mandirigma, na mayroon din ang guro ng siyam na mahusay na Diyos ng digmaan. Bukod, ang mga nakamit ni Fane sa ang mga kasanayang medikal at kaalaman ay lampas sa Ethan Houses, ang Ethan na iyon ay hindi kailanman magkakasama sa Fane sa medikal na lugar. Gayunpaman, Master, ginawa sila ni Skyler na ito ay isang lihim. Maliban kung ang kataas-taasang mandirigma isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang sarili, kung hindi man, walang dapat sabihin tungkol sa ang kanyang pagkakakilanlan.
Sa makatuwid, nang napanood ng bodyguard ang hari ng digmaan. Sumisigaw at sumigaw upang patayin si Fane, nakaramdam siya ng nakakatawa at sa parehong oras. Nakakainis para sa ibang partido. Upang humingi ng problema kay Fane, hindi ba ito? Paghuhukay ng libingan para sa sarili. Kung sila ay umihi sa kataas-taasang mandirigma. Sa pamamagitan ng isang solong swing ng braso ni Fane, lahat sila ay nakahiga sa lupa. Walang buhay. Kung lalabas ako at magturo sa kanila ng isang aralin, gagawin ni Miles. Mawalan ng kanyang imahe at reputasyon. Mapahiya siya ng hindi sukatin. Paano? Tungkol dito, dalhin mo siya. Si Skyler ay walang tigil na bumagsak sa kanyang puwit sa upuan. Muli pagkatapos niyang masuri ang sitwasyon ng lubusan at naghintay ng casual sa courtyard, tinatangkilik ang mahusay na tsaa. Brat, nasaan ang iyong tinatawag na kapitan ng mga bodyguard? Nasaan siya? Malakas na isinumpa ni Hunter matapos makita ang nag-iisa ang bodyguard nang walang sino man sa tabi niya. Nakaramdam si Hunter ng isang flicker ng pangangati. Ngumiti ang bodyguard at pagkatapos ay yumuko lamang sa harap ng pangkat ng mga hari ng digmaan. Sinabi ng aming kapitan na nais niyang makilala si Sir Stone sa pribado, at naniniwala siya na pagkatapos na makilala siya ni Sir Stone, magbago si Sir Stone. Ang kanyang isip, hey, siya ay isang kapitan lamang ng mga bodyguard, bakit si Sir Stone? Baguhin ang kanyang isip dahil sa kanya. Anong biro? Isang one-star na hari ng digmaan na malapit kay Hunter ay kinurot ang kanyang kamay sa harap ng kanyang dibdib at nag-sneered. Sarcastically, tama iyon, sino sa palagay niya siya? Sabihin mo sa kanya na lumabas dito. Kanyang sarili. Huwag sabihin sa akin na siya ay isang puki at natatakot sa amin, iyon ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Sa loob tulad ng isang nakakatakot cat. Ang isa pang apat na bituin na hari ng digmaan ay sumigaw at tumawa. Nakakatawa ito sa parehong oras nakakatawa sa kanyang pananaw. Kabanata 955. Para sa sinumang nagmamay-ari ng kapangyarihan ng labanan na maihahambing sa isang hari ng digmaan ay tiyak na hindi magboluntaryo upang maging isang bodyguard. Kaya ang iba pang partido ay malinaw na nagpapanggap na isang hari ng digmaan, ngunit sa katotohanan, marahil siya takot, sa parehong oras, ay hindi nais na umamin ng kahinaan dahil sa kanyang imahe. Kaya, hiniling niya kay Milestone na pumasok, upang makapagbayad siya ng milya at papayagan siya ni Miles sa kawit. Hey! Ako ay isang 5-star na hari ng digmaan, at pinapasok mo ako upang salubungin siya. Sigurado ka ba? Miles snorted frostily. Ang kanyang mukha ay naglalabas ng isang aura ng sama ng loob. Brat, magmadali at tanungin ang iyong kapitan na lumabas, o kung hindi ko tatapusin ang iyong buhay dito. Medyo nakuha ni Hunter. Walang tiyaga. Humakbang siya pasulong, hinaplos ang bodyguard, at itinaas siya. Mataas sa kalagitnaan ng hangin. Inisip ni Hunter na base ng bodyguard ang kanyang pantalon. Nang takot, gayunpaman, ang iba pang partido ay hindi nagpakita ng isang pahiwatig ng takot, ngunit sa halip ay binaril niya si Hunter ng isang nakamamatay na titig. Kung nais mong patayin, patayin. Ikaw ba? Sa tingin ko natatakot ako sa kamatayan. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo iyon, kung papatayin mo ako ng tama. Dito, lahat kayo ay magsisisi sa paglaon, at lahat kayo ay kailangang magbayad. Ako sa iyong buhay. Hunter, huwag mo siyang patayin. Ang katapangan ng biglang nagising si bodyguard, marahil, hindi ito simple. Pagkatapos, pag-order ng Hunter na huwag patayin ang bodyguard, sinabi ni Miles sa bodyguard. Ayakay mo ako sa iyong kapitan. Kung siya ay isang walang silbi na prawn, papatayin ko siya sa spot. Kinamumuhian ko ito kapag nagsisinungaling sa akin ang mga tao. Pagkatapos lamang ay inilagay ni Hunter ang bodyguard pababa. Pumasok tayo. Ang bodyguard ay nagsumite ng isa pang mabangis na sulyap. Si Hunter, pagkatapos ay dinala niya si Miles sa lugar ng tirahan. Pagkatapos ng iilan mga minuto, si Miles at ang bodyguard ay dumating sa patio, sa ilalim ng isang malaking puno. Nakilala nila ang isang tao na nasisiyahan sa simoy ng hangin at pag-inom ng tsaa doon. Siya ay halos 40 o 50 taong gulang. Kapag sa wakas makita ni Hunter ang ibang partido ay malinaw, agad niyang nakilala siya. Ang mga milya ay sinipsip sa isang hininga ng ang pagkabigla at natisod ng ilang mga hakbang pasulong. Paulit-ulit niyang hinaplos ang kanyang mga mata. Ay clear ang kanyang pangitain na parang ang eksena sa harap niya ay malabo. O aking freaking Diyos, Sir Celestino, ikaw ba iyon? Ikaw, di ba? Bakit ka nandito, Skyler?
Tiningnan ng ibang partido at nag-utos ng isang malakas na aura, halika, umupo. Pababa at makipag-usap. Sabihin mo sa akin, ano ang magdadala sa iyo dito? At bakit mo gusto? Maghanap ng kasalanan sa ating Panginoon. Hindi. Sir Celestino, ikaw ay isang 8 star. Hari ng digmaan. Bakit ka nandito? Bakit ka naging kapitan ng mga bodyguard? Nakikita ko ba ito ng tama? Hindi ka ba dapat gitnang lalawigan ngayon? Umupo si Miles sa tabi ni Skyler. Pagkabigla at ang pagkalito ay nag-ulap ng kanyang mga saloobin. Hindi lamang si Skyler ay naging isang bodyguard. Ngunit tinawag niya ang tao sa likuran niya, ang kanyang Panginoon. Ibig sabihin ba nito ang tao? Ang likuran niya ay mas malakas kaysa kay Skyler. O siya ay isang uri ng mataas na katayuan. Kung hindi man, paano ito posible para sa isang 8 star? Hari ng digmaan tulad ng Skyler upang tawagan ang taong ito master. Hehe, hindi mo na kailangan. Putulin ang iyong juice ng utak na nag-iisip tungkol dito. Nakarating kami ng ilang araw na ang nakakaraan, at plano naming lumibot sa lungsod para sa ilang mga paglalakbay at masaya. Ipinaliwanag ko ba? Malinaw ang aking sarili. Tumawa ng malakas si Skyler at pagkatapos ay idinagdag, kaya, ano ngayon? Nais mo pa bang magpatuloy sa iyong plano? Upang patayin ang aking Panginoon. Aming. Ang posisyon at pagkakakilanlan ni Master ay hindi isang bagay na maaari mong isipin o maaari kang makakasakit. Kung nais mong kunin ang kanyang buhay, kailangan mo munang magkaroon ang kakayahang patayin muna ako. Oh, hindi, hindi. Kapatid na Skyler, paano ko? Kailanman maging mas malakas kaysa sa iyo. Bukod, ako ang iyong subordinate at ikaw kahit naisave ang aking buhay dati. Paano ako maaaring magkaroon ng mga guts upang labanan ka? Kahit na, kung binigyan mo ako ng 100 o 1,000 mga bayag, hindi ako maglakas loob na maglatag daliri sa iyo. Ikaw ang aking tagapagligtas, hindi kita kailanman makikipaglaban. Si Miles ay nasa A. Kumpletuhin ang estado ng gulat. Inikot niya ang parehong ulo at kamay upang palakasin ang kanyang mga pahayag. Hehe, wala nang pakikipaglaban o pagpatay sa aking Panginoon noon. Skyler. Napaputok sa kilos ni Miles at nagtanong. Wala nang pakikipaglaban, wala nang pagpatay. Iyong guro, dumating ako dito ngayon dahil medyo malapit kami ni Hunter, iyon ay naisip kong tulungan siya. Sa katunayan, ang pamangkin na iyon ay hindi isang dignified na tao sa unang lugar. Alam nating lahat iyon. Si Miles ay kumala sa kanyang mga kamay. Muli at pagkatapos ay idinagdag, lalabas ako sandali at hilingin sa kanila na umalis. Mabuti noon. Mukhang wala akong kailangang gawin. Nagbigay ng mainit si Skyler. Ngumiti at inunat ang kanyang likuran. Sa totoo lang, matagal na mula nang huli ako nakipaglaban. Hindi na talaga ako sanay. Tingnan, nanginginig ang aking mga kamay. Dahil hindi ako nakikipaglaban. Panipi. Kabanata 956. Huwag, mangyaring huwag, Sir Celestino. Ang iyong mga kamay ay hindi dapat iling kung gagawin nila. Magkakaroon kami ng problema. Hindi alam ni Miles kung iiyak o matawa sa sitwasyon. Pagkatapos ay bigla siyang nasobrahan sa emosyon. Sir, ako talaga. Hindi ka inaasahan na makita ka rito. Okay. Nakatakda na ngayon, pupunta ako ulit dito. Bukas. Pupunta ka ulit dito bukas. Napangiti si Skyler ng mahina. Si Miles ay sumabog sa pagtawa. Haha, pupunta ako upang bisitahin ka bukas. Magkaroon ng ilang inumin at pag-uusap. Hindi ko ito magagawa ngayon dahil may ilang mga taong naghihintay sa akin sa labas. Nakikita ko, ngunit hindi ka maaaring umalis ngayon. Ibinuhos kita ng 1 tasa ng tsaa, kailangan mong tapusin ito bago ka umalis. Panipi. Si Miles ay isa sa kanyang malapit na mga subordinate. Pareho silang nakaranas ng buhay. At mga sandali ng kamatayan sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, si Skyler ay nasa mabuting kalagayan. Matapos matugunan si Miles. Haha, sige na. Si Miles ay nakipag-chat kay Skyler para sa A. Habang, pagkatapos ay ibinaba ang tsaa sa harap niya, pagkatapos lamang ay lumakad siya patungo ang gate sa pamamagitan ng kanyang sarili. Bakit hindi pa si Sir Stone? Si Hunter at ang iba pa na naghihintay sa labas ay lumalaki ng higit pa at mas walang tiyaga. Miles ay nasa loob ng halos 10 minuto na naging kakaiba sa iba. Hindi ito maaaring mangyari, di ba? Ang 4 na bituin na hari ng digmaan. Nahulaan ang kanyang mga browser na tumitigil ng magkasama. Ito ay masama. Alam nila na tayo dito at ang pinakamahirap na kalaban ay si Sir Stone. Kaya, hiniling nila sa kanya
Pumasok sa loob mag-isa upang kumubkob at pumatay sa kanya. Mayroon silang bilang, sila. Maaaring patayin siya. Sa kasong ito, ang aming pangkalahatang lakas ay haminaat. Maaari tayong magkaproblema. Ang iba pang apat na bituin na hari ng digmaan ay pinasok. Ang mukha ni Hunter ay naging hindi wasto sa pagsusuri. Kung pinatay si Sir Stone, ang kanilang pangkalahatang. Ang lakas ng labanan ay mapahina agad. Hayaan. Pumasok tayo sa loob at tulungan mo si Sir Stone. Hindi natin hayaang mapahina ang aming puwersa. Moherf * Sacker. Sila. Cunning Foxes. Ang one-star na hari ng digmaan ay kumala sa kanyang kamay at sumigaw. Ngunit, sa loob ay natakot siya sa kamatayan. Sa oras na ito, isang figure na kahawig ng milya. Dahan-dahang lumitaw sa loob ng kanilang paningin. Ang mga sulok ng bibig ni Miles ay kulot. Paitaas habang naglalakad papunta sa grupo. Narito siya. Narito si Sir Stone. Panipi. Lahat ay nagpakawala ng isang malaking buntong hininga nang malaman nila na ligtas si Miles. At tunog. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang 5-star na hari ng digmaan dito, at ang tanging. Isa na maaaring talunin ang babae na may maskara na sinabi sa. Magkaroon ng kapangyarihan ng labanan ng isang 5-star na hari ng digmaan. Sa makatuwid, naglaro si Miles. Isang mahalagang papel sa pangkat kung hindi para sa kanya, ang natitirang mga hari ng digmaan. Hindi sasama ngayon. Sir Stone? Ano ang matagal mo? Bakit? Tinawag ka ng tinaguri ang kapitan. Huwag sabihin sa akin na sinusubukan niyang bayaran ka. Ilang pera upang tumigil sa apoy. Si Hunter ay walang pasensya kaya agad siyang nagpunta. Hanggang sa milya at tinanong siya. Paano ito posible? Si Sir Stone ay hindi. Isang taong walang pera. Magkano ang babayaran ng ibang partido na si Sir Stone? Upang tumigil sa apoy. Isa sa 4 na bituin na hari ng digmaan. Sarcastically sa hula ni Hunter. Guys, iwanan mo ang lugar sa akin, ngayon. Miles. Tiningnan ng lahat at pagkatapos ay nag-utos. Dinala ni Miles ang natitira sa A. Sulok sa labas ng bilya at sinabi sa kanila ng isang madilim at mapurol na tono. Sir. More, sa palagay ko mas mabuti para sa amin na pabayaan ang bagay na ito. Huminto tayo dito, Miles. Bato, ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng itigil dito? Napagkasunduan naming lahat sa planong ito dati. Hindi ba tayo? Paano mo mababago ang iyong isip pagkatapos pumasok? Hindi ka ba? Duwag. Nagdilim ang mukha ni Hunter labis siyang nagagalit sa Mileses. Mungkahi. Hindi niya maisip kung bakit tumanggi si Miles na tulungan siya pagkatapos makita. Ang tinaguri ang kapitan. Kabanata 957. Ang mahiwagang tao sa loob ay hindi isang taong makakaya natin. Nakakasakit. Kung pupunta tayo ayon sa plano, katumbas ito ng paghuhukay ng mga libingan para sa ating sarili. Miles chuckled, loosening up ang tensyong kapaligiran. Ikaw ba? Alam kong sino ang kapitan ng mga bodyguard. Siya ay isang 8-star na hari ng digmaan. Squire Celestino. Ang aking dating boss sa larangan ng digmaan, bukod dito ay nai-save niya. Ang buhay ko dati. Kung lalaban tayo sa kanya, mamamatay tayo sa loob ng iilan. Minuto. Ano ang F***? Isang 8-star na hari ng digmaan. Isa sa 4 na bituin. Ang mga hari ng digmaan ay nalilito sa balita. Natakot siya na hinawakan niya. Ang kanyang hininga hanggang sa halos lumipas na siya. Sir Stone? Hindi ito biro, di ba? Ang 8-star na hari ng digmaan na si Skylar Celestino, ay talagang naroroon, na nagsisilbing. Ang kapitan ng mga bodyguard. Ang 4 na bituin na hari ng digmaan ay maaaring bahagyang pisilin. Out ng ilang mga salita. Imposibleng. Paano ito posible? Si Hunter ay may mukha. Naging hindi maganda. Kung iyon ang kaso, ang kanyang plano para sa paghihiganti. Pababa sa kanal. Maliban kung alam niya ang anumang 9 na bituin na hari ng digmaan, oh. Isang Diyos nang. Bakit ako magsisinungaling sa inyo? Miles shot Hunter isang walang tiyaga. Dagdag pa ni Claire, well, Sir Moore, bumalik tayo. Ngayon naiintindihan mo. Bakit hindi namin kayang masaktan ang mga tao doon? Si Skylar ay isang 8 bituin. Hari ng digmaan, at handa siyang maglingkod sa taong ito bilang isang bodyguard. Nangangahulugan ito na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay hindi simple, ginagawa mo ba? Maunawaan. Tumango si Hunter. Bagaman nagagalit ang kanyang puso. Tungkol sa pagkawala ng kanyang daliri at ang kanyang plano ay walang kabuluhan, medyo nagpapasalamat siya. Para sa milya, sa kabutihang palad, siya at ang iba pa ay hindi nauna sa plano at sisingilin sa tirahan. Kung hindi, hindi sila makakalabas. Buhay.
Ang aking paghingi ng tawad sa pag-abala sa iyo. Hanapin natin ang isang magandang lugar at mayroon. Isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay magsasama kami ng tanghalian sa tanghali, mag-asawa ng mga alak, at Lace lang. Ibinuhos ni Hunter ang kanyang mga saloobin at mabilis na iniwan ang residential area na may natitira. Hindi nagtagal pagkatapos na umalis si Hunter at ang grupo. Scene, dumating ang isang masigasig na sports car at nakapark na hindi masyadong malayo sa Fanes. Bahay. Si Caleb Quinten ay nasa loob ng sports car. Tumingin siya sa mga bodyguard. Sa gate mula sa malayo, hindi niya maiwasang sumimangot. Kung ang mabisyo na laban. Nagsimula, imposible para sa mga bodyguard na ito na manatiling buhay, nakatayo doon. Tulad ng walang nangyari. Kakaiba, Ham. Maaari ba itong ang pangalawang tiyuhin? At ang iba ay hindi pa darating. Ang mga browser ni Caleb ay niniting at ang kanyang puso ay napuno ng mga pag-aalinlangan at mga katanungan. Naglibot siya sa pasukan para sa A. Habang, sinusubukan na sumilip sa tirahan. Walang mga palatandaan ng anumang matindi. At mabangis na pakikipaglaban. Huminga si Caleb ng isang malaking buntong hininga, kaya niya. Sa wakas magpahinga ng kaunti. Parang ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi pa darating. Kasama ang iba upang maghanap ng problema. Marahil bukas o sa araw pagkatapos. Bukas. Bigla, isang malakas na singsing ang lumabas mula sa bulsa ni Caleb ang kanyang cell. Tumunog ang telepono. Ang mood ni Caleb ay lumiwanag nang makita niya ang pangalan sa kanya. Telepono, at agad niyang sinagot ang tawag. Ito ay Peace Chapman. Mapahamak batang Master Quinten kung saan ginagawa ng hek ang lalaki at ang babae Liv. Ang mga bodyguard na dinala ko kahapon ay hindi malakas. Sa lahat, bukod dito, sinabi mo na ang iyong pangalawang tiyuhin ay isang 3-star na hari ng digmaan. At hindi rin niya matatalo ang babae na may maskara, di ba? Ang makapal na tinig ng ang batang Master Chapman ay lumabas mula sa telepono sa lalong madaling panahon kay Caleb. Sumagot sa tawag. Humph! Sa pagkakataong ito ay humiling ako ng 2 profesional. Mga mandirigma, parehong 6 na bituin na hari ng digmaan. Ang lalaki at ang babae ay hindi. Tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanila, at kabilang dito ang babae sa maskara. Ako na. Tiyak na makuha ang kanyang buhay. Hindi ka kidding, di ba? Nakapagtataka iyon. Panipi. Ang nasabing mahusay na balita ay namumulaklak sa pag-asa sa loob ni Caleb. Hanggat ang kanyang pangalawang tiyuhin. At ang iba ay hindi napunta sa paghihiganti, may pagkakataon pa rin siyang matikman ang dalawa. Mga kagandahan. Ang pag-iisip ng paggugol ng mga magagandang gabi sa mga kagandahang ginawa. Tumalo ng mansanas ni Caleb. Young Master Chapman, hindi mo nakalimutan. Ang aming pakikitungo, ginawa mo. Panipi. Kabanata 958. Ha! Huwag kang mag-alala, batang Master Quinten. Siyempre, naaalala ko ang aming deal. Sa telepono, ang boses ng kapayapaan ay muling lumitaw, ngunit hindi kami maaaring sumama. Sa aming orihinal na plano. Nagdilim ang ekspresyon ni Caleb nang marinig niya iyon. Mabilis ba na mababago ng lalaking iyon ang kanyang isip? Gayunpaman, may kamalayan siya. Nawala siyang magawa kahit na biglang nagbago ang kapayapaan sa kanyang mga plano. Pagkatapos, lahat, ang pamilyang Chapman ay masyadong malakas. Hindi na siya pupunta sa kanila. Sa unang lugar kung hindi man. Hey, may isang babae lamang dati, iyon ang dahilan kung bakit pumayag kaming lumiko. Ngunit naiiba ito ngayon 2. Babae, naisip ko na ito, bigyan mo ako ng magandang ginang. Kahapon, at maaari kang magkaroon ng babaeng iyon sa maskara. Kumusta naman yan? Panipi. Mabilis na sumagot ang kapayapaan sa susunod na segundo, Choklang. Nang marinig niya ito, ang puso ni Caleb ay tumalon sa kasiyahan. Ang kapayapaan ay marahil ay hindi kailanman nakita ang babae. Sa maskara dati, kaya ipinapalagay niya na hindi siya tutugma sa demure. Kagandahan mula kahapon sa mga tuntunin ng hitsura. Sa katotohanan, ang babae sa maskara ay kaakit-akit tulad ng babae mula kahapon. Sige noon. Ikaw. Mas mahusay na panatilihin ang iyong salita, batang Master Chapman. Walang panghihinayang. Caleb. Agad na sumang-ayon sa panukala at agad na binigyang diin ang punto sa takot na ibabalik ng ibang tao ang kanyang pahayag. Siyempre, mabilis. Ipadala sa akin ang lokasyon. Hindi namin kakailanganin ang maraming lalaki sa oras na ito. Ang 2 ito. Dapat sapat ang mga mandirigma. Ang batang master na si Chapman ay ngumisi ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, bukod sa isang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya tulad ng Chapman.
Pamilya, hindi lamang kahit sino ay maaaring umarkila ng dalawang mandirigma na kasing ganda ng 7 Star Kings of War. Di nagtagal, ibinahagi ni Caleb ang kanyang lokasyon. 2 kotse. Mabilis na nagmaneho at nakapark na hindi masyadong malayo sa kanya. Bumaba si Caleb. Mula sa kanyang sasakyan nang makita niya ang kapayapaan na dumating. Pagkatapos ay tinulungan niya ang taong rotund. Buksan ang pintuan ng kotse sa isang akma ng kaguluhan. Kaya't narito na. Parang mga ito. Ang mga tao ay hindi masyadong makinis. Ang bilya na ito ay nagkakahalaga ng isang kabuuan. Batang guro. Hindi mapigilan ni Chapman ngunit binigkas habang pinag-aralan niya ang bilya sa harap niya. Hayaan. Ay clear ang daan. Ang batang master na si Chapman ay kumalas ng kamay at naglakad ng diretso kasama ang kanyang mga tauhan. 2 lalaki na nakakalusot ang kanyang mga tagiliran. Sila ay ang ilan sa mga mas malakas na mandirigma sa mga pamilyang Chapman. Mga bodyguard. Samantala, kahit na ang iba pang mga bodyguard sa harap nila. Hindi kasing kasanayan, sila ay mahusay na mga mandirigma. Ano ang ginagawa mo? Ang 2 bodyguard na nagbabantay sa pasukan ay humakbang at nagtanong bilang. Nakita nila ang isang banda ng mga taong papalapit sa kanila. Ano ang ginagawa natin? Narito kami upang makita ang isang tao. Ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya ng Chapman. Inatake ng diretso. Bang bang bang. Ang mga bodyguard ng pamilya ng Chapman ay nasa isang scuffle kasama ang 2 bodyguard sa pasukan. Walang inaasahan na ang mas malaking grupo ay walang tugma para sa dalawa, at lahat sila malubhang nasugatan. Ang 2 bodyguard ay kumuha din ng ilang mga suntok, ngunit sila ay hindi malubhang nasugatan bilang kanilang mga kalaban. F***, ang mga bodyguard na ito ay medyo malakas. Ang tao sa kaliwa ng kapayapaan ay tumagal ng 2 hakbang pagkatapos pagmamasid sa sitwasyon. Parehas siyang kumakalat at nagmamadali patungo sa 2 mga tao sa harap niya. Malaki ang lalaki, ngunit lumipat siya sa isang bilis ng pagbulag. Bago alam ito ng 2 bodyguard, nauna na siya sa kanila. Ang 2. Nabigla ang mga bodyguard nang makita nila ito. Napagtanto nila na ang lalaki. Bago ang mga ito ay isang mas malakas na manlalaban kaysa sa rabol mula sa dati. Kabanata 959. Pinapikit nila ang kanilang mga ngipin at itinapon ang lahat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban sa kanya. Bam! Isang malakas na ingay ang bumagsak. Ang malaking tao ay nakatayo na nakaugat sa kanyang lugar. Hindi gumagalaw, gayon pa man ang 2 bodyguard ay ipinadala na lumilipad pa atras. Ang 2 ay kumapit sa kanilang mga braso. Ang mga bisig na dati nilang pag-atake ay nasira. Mga buto ngayon. Hindi masama, ngunit hindi mo sinasadyang lumakad sa isang bitag ng kamatayan. Tumatakbo sa 2 mandirigma ko. Ang kapayapaan ay nagbigay ng isang malamig na ngiti, sumasalamin. Isang mapagmataas na aura. Papatayin sila. Sumigaw si Caleb mula sa gilid. Mayroon siya. Pinalo ng 2 beses, at ngayon ay maaari na niyang makita ang paghihiganti na nahuhulog sa kanya. Kaaway. Mamatay. Ang mga labi ng malaking tao ay nakakulong sa isang nakangiting ngiti. Humugot siya. Isang taybak mula sa likuran ng kanyang likuran. Whoosh! Inilipat niya ang taybak. Isang manipis, pressure na talon ng hangin ay biglang lumipad ng diretso patungo sa 2 mga bodyguard sa lupa. Whoosh! Ngunit isa pang talon ng hangin na hiniwa pasulong. Tulad ng papatayin ng 2 bodyguard, ihinto ang malaking tao. Talon ng hangin. WHO. Ang malaking tao, si Caleb, at ang iba ay tumingin sa orihinal na direksyon ng talon ng hangin. Sino ka? Si Skyler ay ganap na livid. Nagawa na lang niyang habulin si Miles at ang kanyang mga tauhan ay sandali lamang nakaraan, at hindi niya inisip na ang isa pang pangkat ng mga mandirigma ay darating. Mas mababa sa kalahating oras mamaya. Bukod dito, ang mga mandirigma ay napakabihasang. Agad na pinaghihinalaan ni Skyler na ang mga taong ito ay inupahan ni Miles. Pagkatapos ng lahat, si Miles ay hindi naglabas upang mailigtas ang kanyang reputasyon ngayon, at iyon lamang ang dahilan kung bakit siya pinamamahalaang lumakad ng buhay. Pagkatapos niyang umalis, siya marahil ay tinanggap ang mga tao na walang makikilala. Gayunpaman, mabilis siyang umiling ang kanyang ulo at tinanggal ang paniwala. Pagkatapos ng lahat, malayo ang mga mandirigma dito. Mas malakas kaysa sa milya. Hindi sila kasing kasanayan ng 8 o 9 star na hari ng digmaan. Kung si Miles ay nasa likuran nito, ipapadala niya sila sa kanilang graves. Ano ang nangyayari? Young Master Chapman, maraming mga mandirigma doon. At parang ang isang ito ay halos kasing lakas ko. Ang napakalaking
Ang tao ay natanggap sa paningin ng kanyang pag-atake na naharang na madali. Sa paghuhusga mula sa pressurized wind blade ng ibang lalaki, tila ito ay mas matatag, mas malakas kaysa sa kanyang sariling talam ng hangin. Young Master Quinten, bakit may maraming mga mandirigma dito? Hindi mo ba sinabi na ang maskara? Ang babae ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Ang kapayapaan ay bumagsak, tulad ng pagkabigla ng lahat ay, hindi ko alam na mayroong isang manlalaban na tulad nito. Caleb ay hindi masyadong nagsasalita, ngunit mayroon kang mas maraming mga kalalakihan kaysa sa kanya, Batang Master. Chaffman, Anya, hindi ito dapat maging isang problema. Batang Master Quinten at Batang Master Chaffman. Nag-flash si Skylar ng isang malamig na ngiti nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Sino ang nagmamalasakit sa kung anong mga batang masters ka? Nang ahas kang mag-barge. Ang iyong paraan dito at sakta ng aking mga alagad. Pareho kayong mamamatay dito mismo. Panipi. Kabanata 906 na po. Ha! Ano ang bibig mo? Makinig dito, Bud. Peace Chaffman ako, Batang master ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Binibiro mo ba ako? Naglakas loob ka bang masaktan ang pamilyang Chaffman? Agad na sumabog ang kapayapaan. Tawa nang marinig niya iyon. Bukod, hindi ako naniniwala na mayroon ka. Kakayahang talunin ang dalawang mandirigma na mayroon ako dito. Isang pangalawang uri ng aristokratiko. Pamilya. Maging si Skylar ay natigilan sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, Fane at ang iba ay nakarating na dito. Bukod dito, ipinahayag ni Fane na mayroon siya iba pang mga bagay na dadalusa. Hindi niya nais na magdulot ng problema dito sa lunok. Lungsod. Kung pinatay niya talaga ang batang master na ito mula sa isang pangalawang uri ng aristokratiko. Pamilya, saisubog niya ang issue. Ang master ng Chaffman. Ang pamilya at ang kanilang iba pang mga mandirigma ay tiyak na magtangkang maghayganti sa kanilang batang Panginoon. Hindi siya natatakot sa pamilyang Chaffman, ngunit tiyak na sila. Nagkaroon ng maraming kalalakihan. Kung sinira niya ang buong pamilyang Chaffman, Fane, Selena. At ang iba ay malapit nang maakit ang pansin ng iba pang makapangyarihan. Mga pamilya, kapag naisip niya ito, nadama ni Skylar na dapat siyang pigilin. Pagpatay sa Batang Master Chaffman at Batang Master Quinten ngayon. Bukod, sina Fane at Lana ay wala rito. Paano kung sinisisi nila siya sa pagiging masyadong nagmamadali kung pinatay niya sila? Huwag alalahanin. Huwag patayin ang dalawang batang masters. Ngunit makuha ang natitira. Ituro sa kanila ang isang magandang aralin. Hindi natin sila papayagan. Nang hindi hinahayaan silang makita ang ilang dugo na malaglag. Mabilis na nagpasya si Skylar. Nang makita ng kapayapaan si Skylar na nagmumuni-muni, naisip niya na ang iba. Talagang natatakot ang tao. Nagbigay siya ng malamig na ngiti. Ano ngayon? Natatakot ka? Dahil alam mo na ako ay isang batang master ng isang pangalawang uri ng aristokratiko. Pamilya, dahil natatakot ka, dalhin lamang ang dalawang magagandang kababaihan at Fane dito. Kung hindi, matutugunan mo ang iyong pagtatapos dito. Parang si Caleb. May naisip siya, at sinabi niya kay Skylar, mukhang ikaw ay isang medyo mahusay na manlalaban. Hakbang lang o ilabas ang iyong Panginoon, wala ka. Upang labanan para sa kanya na. Babayaran kita ng 1 bilyong bucks bawat taon at gumawa. Ikaw ay isang nakatatanda sa pamilyang Quinten. Wala akong pakialam. Skylar. Hindi na maistorbo na makipag-usap. Agad siyang sumulong at inatake ang dalawang malakas na lalaki sa harap niya. Whoosh! Ang mga pressurized na blades ng hangin. Mabilis na nag-clash, na lumilikha ng mga kawaila hilakbot na slash ang ingay. Narinig ni Fiona at iba pa. Ito at nagmadali palabas ng villa. Ano ang nangyayari? Bakit may away? Fiona. Nabigla nang makita niya ang eksena na naglalabas sa harap niya mula sa malayo. Naging maputi ang mukha niya. Nag-aalala siya. Hoy! Bakit sila nakikipaglaban? Huwag! Sabihin mo sa akin si Fane ay nagpukaw muli ng isang tao. Nagsalita si Andrew sa isang sobrang galit. Tono, ano ang isang walang ingat na tao? Napakahirap niya at lagi siyang nagdudulot ng problema. Pinaghihinalaan ko na siya ay nagpukaw ng isa pang bagyo. Bakit darating ang mga tao? Naghahanap para sa amin kung hindi man. Hindi pa kami gumugol ng 2 araw dito. Huwag. Tumalon sa mga conclusion. Wala rin sila ngayon. Marahil ito ay dahil sa kagandahan ni Selena. Tingnan ng mataba doon ng isang sulyap ay nagsasabi sa akin na siya ay nasa sa walang kabutihan. Ipinagtanggol ng matandang lalaki na si Taylor si Fane. Bang-bang. Habang nag-uusap sila, lumaki ang away. Ang dalawang bodyguard mula sa pamilyang Chaffman na
ay halos kasing lakas ng 6 na bituin na hari ng digmaan, mabilis na bumagsak, dugo. Puling sa kanilang mga katawan. Hindi walang paraan. Ang kapayapaan at si Caleb ay nagpalitan ng A. Sumulyap nang makita nila ang dalawang mandirigma sa lupa. Horror crept sa kanilang mga gazes. Sinasabi ko sa iyo, ito ay mga makapangyarihang mandirigma mula sa Chaffman pamilya. Sinubukan agad ng kapayapaan na bantayin si Skylar kapag mukhang ang huli ay papatayin sila. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Tapusin ang kanyang pangungusap nang itinaas ni Skylar ang kanyang taybak at ibinaba ito. Ang dalawang makapangyarihang mandirigma ang napatay na ganyan. Whoosh whoosh whoosh. Sa pamamagitan ng ilang mga pagkislap ng mga kamay ni Skylar, ang natitirang mga bodyguard ay nahulog. Isa-isa, ang bawat isa sa kanila na may takot ay nagyelo sa kanilang mga ekspresyon. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.